kasi ngayon, knowing na you will be up against a Hanzo na hindi naman palagi tunay na katawan ang Tama. gagamiting panugod. Beke yan eh. Kumbaga yung naging problema kanina ng TNC, hinahabol sila ng Chakno kaya hindi nila maabot yung mga kailangan nilang abutin. Ngayon, paano mo hahanapin yung Hanzo? Pero ito na, no, passing tayo sa Land of Donda. We are witnessing game number 2 between TNC Pro Team versus Smart Omega. Match point para sa mga kabarangay. For this very important matchup, naglabas ng sorpresa ang Smart Omega and they're not stopping there kasi napakaagang invade mula kay Jom at Chakno, denying the jungler, denying Kaizen of his purple buff. Nakakuha ng kill, nakakuha ng purple at binigyan tayo ng early kill, first blood. At saka yung ngayon ko lang yata nakita na wala pang 1 minute na force na yung Pride of Ice ni Aurora. Oo, napop na eh. Yung akala mo si Andorio yung manggugulo, hindi, si Jom daw, si Big Jom. Nakikita Maga, na. Ewan maga. ko ba? Yan yung literal na ano, kagat muna bago tahol. Oh, tsaka dati nakikita naman Hindi binigyan natin ng warning eh. nangyayari naman yung, syempre, di ba, pag Hanzo ka, gusto mo, manggugulo kayo, pero to think, sinamahan din talaga. Oo. So, set is na ito ang gustong mangyari. Ito ang plano ng Smart Omega, pero Kozen, makakahanap pa ng bawi rito to Chakno. Meron kasing motivational roar, Oo. at mukhang hindi pa May- naman. Ang ingay pala ng Omega, no? Ang May roar na, may tahol pa. dami. Lahat na, nasa kanila. Meron din si, Sino? Si Ah, Rob. oo, si Don't Run Wolf. Ay, oo. Pero iba Ay, kasi, Wolf, Wolf, ibang Wolf kasi ito eh. Iba yun. Tama. Binabawi ko na. Sa isang kupunan, ang Okay. Ayos ba yun? Pero ito again, akala natin yung manggugulo si Andorio, so naging decoy pa yung decoy. Decoy pa yung decoy. Na-decoy yung decoy eh. Ang ganda nun ah. Oo. Hindi na kailangan maging tansyado rito at maingat sa mga desisyon. Pero si Kaizen, nasaksihan natin ng game number 1 na nakanawalan siya. Oo. Dalawang turtle nakuha niya. First 2, na-steal niya. Pero si Kaizen! Uy! Oy. Relax lang. Kamuntikan. Pero Kinjutsu, Pinakil Ninja! Pasugod kay Kozen, siya lang ang nakikita. Pero makakatakas lang din naman. Kulang pa. Kung level 6 yun, feel ko napatay niya na yun eh. Pero kulang pa. Pero ngayon ang nakapwesto dito sa turtle ng maganda yung Omega. Similar to what happened nung game number 1. Si Rap, hindi makapwesto ng maayos yung TNC, pero a clutch retry steal coming in from Kaizen was more than enough to turn things around. Yun nga ba ang pwede natin makita dahil may nahuli ngayon Omega? Nag-cooldown na agad-agad at Escalera nga ang unang tutumba. Ibigay nyo na rin ang turtle dahil mapapasa kamay na yan ng Omega at tatakbo na lang ngayon ang TNC Pro Team. Pero Andorio gusto pa yatang humabol ng isa kaso nabitin ang Kinjutsu Pinakil Ninja. Kulang pero hindi worth it pa rin talaga dito sa Omega. Walang cross-map play na nagawa yung TNC. They really tried to contest for that turtle. But still, Omega ang nakakuha ng turtle. They got the kill onto Escalera. Ngayon, they're dominating the top lane dito. So, Kozen na pati Escalera, forced na medyo alagain yung kanilang win condition, especially towards the late game. Hindi talaga pwede masyanta dito si Kozen ngayon. Oo, and yun yung paunti-unting nagpapakita sa atin ngayon na nagre-react na rin ang TNC dito sa ginagawa ng Smart Omega. Right after natin maramdaman from them, early game pa lang yung pressure and yung kung gaano sila ka-fixated doon sa mga plano nila papasok dito sa ating laban. At mabilisang silip din muna sa ating mga Items. nagiging items dyan. Tama ba itong makikita natin? Flask of the Oasis. Para sa Hanzo. Oo, pero baka kay ano yan? Baka kay Chakno yan. Oo. At saka, yung decoy, naging decoy na naman. Pero ito nanggugulo na naman dito si... Nakuha ba? Nakuha ata ni Andorio yung purple eh. Naagawan niya ata si Kaizen ulit eh. For the second time around, dire-diretsong deny. Looking at the levels, level 6 pa lang dito si Kaizen. Andorio level 8 na. Probably that explains dito yung pressure na yon. Pero Escalera maghanap pa rin ang setup with the implosion hits with the follow-up penalty zone. Kaso mapapawian yata sila kayon na may Noan Fury. Pero napakaganda nung latag nung Frigid Glacier. Kaya naman makakabawi rin onto Chakno ang TNC. Pero kanino na naman mapupunta ang mga kills? Kasi nakikita mo, etong si Andorio, iniisa-isa na naman pala ang TNC. Tapang doon ni Kozen ha. Kung napansin mo, tagal niya naghintay dun sa Bruce. I believe sabi ni Wolf sa kanyang mga content, tinawag ni Demon kahit Wolf yun. Ay, Bruce yun eh. Pero nakipag 1v1 siya dito kay Joe. Pinapakita niya na kahit early sa ending ng Roger, makikipagpalagan pa rin siya, makikipag 1v1 siya. Ganun yung pinapakita na itimpla ng TNC ngayon eh. Yes. At ngayon,
paninindigan pa rin nila. Naaangat sila at mag-a-attempt kuhain ang turtle na ito mula sa side ng Smart Omega. Pero pindutin na Ninja, narito na naman mukhang makukuha pa ni Andoryu at mananakaw yung turtle na sinimulan. Lahat na kinuha mo, Andoryu, pero pumasok si Hedge! At meron ding pagsalubong mula kay Jacknu dito. Makakuha pa sila ng kill dahil ngayon Beyond Fury ikinomit na. Very, very low on HP na yon sina Escalera. Pero mabubuhay pa naman yata kahit paano implosion. Nandito na rin si Kozen. Siya na raw ang bahala. Pero may flicker pa natitira mula kay Jacknu. At si Escalera pa sa halip. Siya yung nawala. Siya yung nawala doon. Ang ganda ng pagkasan ni Okir with the Eternal Guard, ensuring na hindi makakuha ng trade ang TNC. Not a good start for Escalera, 0-3-2 with the Stigreal. And so far, for Omega, lahat ng gusto nila mangyari, nangyayari. In terms of counter-attacks talaga, pag-re-reset na gagawa nila with the presence of Chakno. Again, yung motivational roar, ang dali talaga for them na kahit mauna mag-setup yung TNC, okay lang. Basta buhay pa si Chakno, okay lang. At ang laking dagdag sa ilang nung hindi mo alam kung saan manggagaling or pwedeng sumulpot si Andoryu with the ultimate. Dahil siya yung magiging pinaka-aabangan mong player ngayon. Kung ikaw yung nasa side ng TNC, bago ka talagang sobrang makapwesto, bago ka sobrang makakommit. Kaya parang for the most part, hindi mo rin hanap-hanap kay Escalera yung very aggressive setups or yung parang pagiging, kumbaga taga-setup muna dito ng TNC. Kasi meron silang mga kinakailangang hintayin, meron silang mga kinakailangang conditions na isi-checklist para hindi mabaliktad yung mga teamfights na mangyayari na ngayon. Sabi ng Smart Omega, kami na lang ang talaga magsisimula kasi napakakampante na namin sa hawak-hawak na naming damit. Maganda yung latag ng Frigid Glacier, pero both Heads and Lancy, napatumba nila. Grabe yung pinakita doon, Ryota. Wala kayong offended play, tatlo tinamaan and a cross-map play from TNC dito para makakuha ng Torres sa taas. Yun yung gusto mong makita from Ryota with this Ruby, yung mga nakakabigla. Yung hindi ka haasa kay Chakno lang with the setups. Yung tipong si Chakno pa nga yung naging decoy eh. Tumalon lang siya eh. Nag-first kill lang siya eh. Pero si Ryota nag-flicker in. I'm offended. Tatlo tuloy yung nahuli ng Omega doon. Hindi nalalayo sa Hylos yung gameplay ni Chakno ngayon. Pasugod eh. Pasugod, dumidikit, tumatabi. Kasi kaya lang din naman niyang alalayan at sustain yung kanyang mga kasama. Samang motivational roar lang Oy. every now and then. Pero now it's Ryota na target. Nandun yung Deadly Grasp though at mukhang mapapatumba na nga nila ngayon si Ryota. Makakapag-sustain pa ng konti pero si Heads doon sa likod. Pinasok na nga yung dalawa. Ukir, makakatakbo at ngayon that space created. Kaizen makakasecure ng ating turtle objective. Pero yung laban ay nagpapatuloy dito sa baba. Si Gitna, si Jom, may shield pa. Nabuhay pa nga. Pero doon naman sa kabila, nawala na din si Ukir at si Ryota. Bitin yung tali, nakatakas yung aso. Naku, hindi nila nahabol yung aso doon. Joe makakatakas pero TNC, ito na yung opening na hinihintay nila. Gusto kasi nila, kalat yung clash. Hiwa-hiwalay. At nung hiwinalay nila yung clash, nakabawi tuloy yung Phoenix Army doon. Pero sumasagot ulit, dito si Andoryu. Nalapag yung Frigid Glacier yung Frigidaire Okay, yun ang sagot. Kung hindi natin kakayanin ng hindi maalam or ng hindi pamilyar sa nagiging lokasyon, lalo na rin Andoryu dito, we had enough information kanina. Talagang tumatakbo na lang din papalayo kanina ang Smart Omega. And by this time, ay mukha namang may kumpiyansa na rin sa sustain, lalo na si Kaizen. Oh, ang tapang So, na eh, no? parang napakalaki ng role niya dito na talagang magiging taga-harap, taga-front, taga-sugod. If not, yung pinaka magiging source of setups dito. Kasi yung isa sa mga specialties na nakikita rin natin, most especially from Heads, is yung napakagandang mga follow-up penalty doon, which are very much well-timed. And by this time, ay posibleng nagamay na talaga ng TNC. Papaano ito gagamitin kontra sa Smart Omega? Parang ang ginawa doon ng TNC, setup kay Escalera, tapos si Hedge yung naghanap kung saan yung tagong Andoryu. Hinanap niya yung totoong katawan eh. Sabi niya, ayoko yung decoy, ayoko yung shadow pinakil, ano. Gusto ko yung totoo. Gusto ko yung real deal. Tama. Always, the truth will prevail. Oo, tama. The truth, be set, be free. The truth Listen, look. hurts, but it Listen. will set you free. Di mo na-get yung sinabi ko, Hindi. no? Ano ba yun? Listen, look, listen, and learn. Yun yung Okay. gusto ng TNC. Oo, tama. Pakiramdaman at talagang kung ano ang hindi nila nagawa kanina, especially with the Harit, ay yun naman ang kanilang i-make sure na magagawa nila kay Andoryu Oo. this time. Dahil nga naman ay hindi naman na tayo masyadong nakakita ng limitations pagdating sa side nila. Mas nakikita mo yung Escalera, well-rounded din. Yung kanilang lineup kaya ngayon ay tinatapangan nila din nila. Si Chakno ngayon, Jom, mamamataan din si Heads. Paunti-unti pero Kozen, Speedy Light Wheel ng alahati. Ang buhay ni Jom at Frigid Glacier nilabag na rin dito
kay Oh. Ukir pero natakasan niya. Parang go signal ata to para sa barangay dahil ang daming ultimate na nakomit pero si Ryota ginamit ng atin yung I'm offended pero makakatakas. Nakipag 1v1 dun si Heads! Naku, Heads dito. Mukhang hindi na makakabugbit ng penalty zone. Tapos si Jaco hinarang din yung ibang mga miyembro ng TNC. Mapapatong pa si Heads pero kapalit ay si Job. Kaya naman mag-go na yata ang TNC Pro Team. Ginamit na yung implosion onto Jacknu. Pero makakasunod pa si Kozen, pumi-free hit lang. Pinahabol-habol si Jacknu. Kaso mukhang mabubuhay pa nga yata at nandito na yung ninjutsu pinakal ninja! Ryota! Ni Antonio! Pero mababurst down. Nabitin ng very very slide. At si Escalera hindi pa inabutan ng burn. Kaya naman convert. Lord naman ang pagtutunan ng pansin. Pero nakapag-reset na nga dito yung Omega. Meron ng ulti dito si Ryota. Mahuhuli pa niya sila Kozen. Nag-aambahan ng ating dalawang kupunan. Dorio, maganda ang pwesto. Hindi nahanap na si Kaizen ata. Kanya napatahan na pa-ulti palayo. Spear of Alpha out. Ay. Merong kaunti-unti na paghawak na nagawa. At ngayon ay makaka-reposition na ang TNC sa Lord na binaburst down nila. Ryota rito napigilan na naman yung penalty zone. Heads is down. Frigid Glacier from Lancy. And that space once again. Kaizen takes the Lord. Joke. Makaka-out pa ngayon ang TNC kasi hinahabol na sila. At nandun pa yung Eternal Guard. Pinabagsak si Escalera. At si Andorio hindi pa siya tapos. Pero mag-out na lang pansamantala. Yun ang gusto ng barangay dahil ngayon makakapagtulak sila sa mid lane. Wala si Heads, wala si Escalera at kompleto pa rin naman sila. So hindi magagamit ng TNC yung Lord na nakuha nila. Magkakaroon pa dito ng leeway talaga na madepensahan ng Smart Omega itong Lord na ito. Pero before anything else, ingan sabi nila parang gusto natin sulitin na yung mga resources. Kuhain, i-deny na naman natin sa... Igoy pa, kera na kaagad for game number 2. Barangay Omega Oh, versus TNC. may pa-diagonal pa yun. Oo. Grabe Ano na. gimbal na kasi. Gimbal na kaya may ano na kaya nang gumanon ganun Grabe ka na po. Oo. Sabi ka na Daki ha. Pet. May laro ka pa bukas pagka masyado magpagod. Okay. Kasi ngayon, dedepensa muna ang Smart Omega para dito sa na-secure na Lord ng TNC. But at the same time, it would seem or it would also feel na napakinabangan din nila yung pagkakapanalo sa team fight. Tignan mo naman, isang outer turret na lang din for TNC. Yun nga ang nakakatuwa, pantay lang naman ang nakikita nating map control para dito sa dalawang kupunan. Pero grabe na si Andorio rito. Grabe yung panggugulo. Oo. Isipin mo, yung pinoproblema mo, yung shadow niya, hindi nga, pag pinatas mo yun, hindi na yun yung solusyon kasi hindi mo pa rin naman nahanap yung totoo. So kumbaga yun yung mga problemang dapat hindi mo pinapansin pero wala kang choice pansinin Kasi sasaktan ka pag hindi ka pinansin. Aray ko. Diba? Aray ko po. Yun. Yun yung mga hindi yata basta-basta mapapansin kasi sa ayaw at sa gusto mo na apektuhan ka. Tama, oo. Hala. Sana na yung mga hindi nagre-reply. Hala. Oo, kaya pansinin nyo na yung mga nagpapapansin sa inyo. Ayun na nga. Para quits. Ayun na nga. Hanapin nyo na si Andorio. Advice, piece of advice. Dahil si Andorio ay magpapakita na naman ni na Escalera. Sabi niya kahit pa si Escalera yan, gusto ko bawasan. Oo, Bago pa may kahit anong mangyaring kaganapan. tama. Iyon yung parang nagiging problema ulit ni Escalera. Similar with game number 1 yung kay Zaz, yung mga Nightmare Spawn na nahanap ko sa nagtatago si Escalera. Oo. Pero mismo si Andorio yung naghahanap kung saan nagtatago. Pwede manggaling na setup Oo nga eh. na manggaling kay Escalera with the implosion or Heads with the penalty zone. So parating out of possession yung TNC with the hands of Oo, so at ang hirap ngayon, especially for let's say Lancy, Oo. na talagang pumorma ng hindi katabi o kasama yung ibang mga members kasi kinakailangan mo yung alalay dahil if not ay posibleng isa ka sa mga pinakamabilis na targets na hanapin ni Andorio dito. Ano doon, may onting nakita tayong chances ng Ryota pero naiwasan at ngayon sabi ni Andorio, Escalera, ikaw na naman ang aking targetin. Ang alarming niya medyo may kasakitan na. Si Escalera lang naman yung Oo. pinapok niya, yung tank ng TNC. Makunachi yan Pinapahirapan talaga dito gumalaw si Escalera. Ang hirap pumorma pag bawas ka na bago mag-lord. Ay, paano ka magre-recall? Tingnan mo naman yung mga nakaabang dito sa daanan, papunta sa Lord. Ay, naku, si Lancy Oy, naku, may mga maiipit yata dito. Andorio, sabi niya, simulan ko na. Lumabas na kayo dyan sa brush na yan. Setapan nyo na itong mga nakita ko. At ngayon, ay mukhang targetable pero KZ is down. Isusunod yata nila si Heads. Mukhang makakapag-setup pa ba? Hindi na rin kasi Ukir ang makakapagpatumba sa kanya. Pero si Kozin, siya yung trumabaho. Siya yung naghanap doon sa tunay. Hinahanap niya kung saan nagtatago si Antonio, kaya naman yung Omega ngayon ay mapipilitang mag-react sa ginawa ng TNC. Maglo-lord pa ba sila dahil wala wala si KZ. Gusto pa rin. Wala si Antonio pero gusto pa rin. Alam ng barangay, nasa kanila yung kaalamangan.
And with the patient play na pinakita nila doon ay nagbunga dahil si Heads siya si Casey nang nawala ngayon. At the end of the day, this is a 4v3 pero si Escalera medyo nagpaparamdam. Makikita ba natin ang isang kagulat-gulat na agaw? Mukhang hindi. Lancy, na-attack doon ang I'm offended. Frigid Nature na ilapag na rin dito. Pero mukhang maaabutan pa rin siya ng Smart Omega. Pride of Ice narito na. Bloodwings nandito na, ikasapa. Pero nandun yung Flicker. Ay, don't run, Wolf King. Sabay lapag ng EG Boy. Kaya siya ay mawawala. Ay, pumasok pa rin dito si Heads. Gusto sumagot ng TNC pero nahila ni Ryota. Kaya naman Omega, gusto nila mang wipeout ngayon. Isa-isang hinahabol. Hinampas pa ng EG Boy at si Jom ay nakakuha ng kill on to Heads. Samantalang si Kozen ay nakapag-split pa naman doon sa bandang itaas. Pero the next problem is this Lord na nagmamarcha sa mid lane. Naku, matinding depensa ang kinakailangan ng tatlong members na natitira for TNC dahil Lord kumakatok na nga sa base at may nahila pa nga silang isa doon. Antonio, eto na yung hinahanap mo. Escalera na I am offended ko na. Kazen and Kozen, tinatrabaho muna yung Lord sa gitna. Pero mag-engage na ba rito ang Smart Omega? May nag-spawn na minions. Pero grabe si Antonio doon sa bandang mga nasa likod. At makiklear naman ng TNC ang minion waves at makakadepensa. Pasok naman tayo doon sa taas. May minions dito. TNC, napakalaking problema ngayon. Dahil 5 members ng Omega, buhay na buhay pa rin. Flicker pa si Chuck. May flicker lahat! Ayan na nga! Ayun na nga ang flicker! Pero yung latag ng Frigid Glacier para makasagot, kaya medyo babasa na rin ang mga miyembro ng Smart Omega. Kazen dito, medyo napakakunat na rin. At nandoon si Head sa likod, sinasalo yung ibang mga miyembro. Kinakaya pa niya mag-isa. At mukhang ngayon, nararamdaman mo na rin yung speedy light wheel ni Kozen. Kaya naman isa na namang matagumpay na depensa para sa Phoenix Army. Si Kozen, grabe, pumupronta na para sa TNC. Last effort. At napitas na nga niya doon si Chakno pati si Ukir. Matinding depensa pa rin ang pinapakitaan nila. Pero ang problema kasi dito, Bri, wala na silang tore. Kailangan nilang i-manage doble-doble yung mga waves at yung mga pipiliin nilang magiging laban. At balikan muna natin itong ating naging Infinix Instant Replay. Oo. Yun na yun eh, napakiramdaman na natin. Sabi, nagtitimpi lang tong si Chakno eh. Nagtitimpi lang eh. Ang ganda na ng setup eh. Sinabi mo, may flicker pero oops. Joke lang. It's a fake, it's a It's a fake. fake, it's a fake. It's a practice, it's a practice. It's a prank, it's a prank. Pero ngayon, TNC hindi nagloloko dahil gusto nila kunin yung Torre doon sa taas. Habang si Joke naman ay nagsispin push. Dividing the attention of the Phoenix Army dito. Yes. Preventing them from rising again. And this is the problem. Kasi kinakailangan na talaga nilang abalahin dito yung enhanced minions na paulit-ulit lang magsuspawn mula sa side ng Smart Omega. Even right before this turtle, magiging malaking magiging malaking factor ito. So, papaano nila i-manage? Very consistent. Actually, kung may isa tayo napansin kay Kozen, talagang Ano? napaka-consistent niya na mag-manage ng waves. Pero enhanced minions, itong buong to ay Mahirap. ibang problema na, ibang topic na. Also considering may Antoryu. And hindi mo gugustuhin na mapag-isa kung may Hanzong pwedeng mang-hunt down sa'yo kahit saan ka pang parte ng mapa pumunta. Kumbaga nung wala may inhibitor turret pa sila, parang high school pa lang yun. Eh, problema pero pumasok kayo ng TNC! Hindi yata umabot doon ang implosion. Kaso ngayon, meron pang I'm offended mula dito kay Ryota. At isa-isa na sumusugod rin ang Smart Omega. Si Kozen naabot pa ni Antoryu. At sila Chakno at Ryota talagang